walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, ilang mag-aaral sa second shift, inabutan ng oras ng hapunan sa klase. Kaya naman sabay-sabay na umuwi para masigurong ligtas sila sa kalye. Dahil sa kakulangan ng silid-aralan, ilang batang pumasok sa ilalim ng Universal Kindergarten Program ng DepEd, sa pasilyo na lang nagklase. Matinding init ang panahon, sumalubong sa mga estudyante sa unang araw ng klase. Kawalan ng electric fan sa ilang paaralan, lalong nagpahirap sa mga mag-aaral. Saksi Special Report. Alamin ang mga senyales kung ang mga anak nyo ay biktima ng bullying sa paaralan. Panukali pagpaliban ng ARM elections sa Agosto, pinagtibay na ng Senado. Mga dentista, puntirya umano ng bagong modus sa pagnanakaw at panghahalay. Isang baby whale shark o butanding, walang awang pinatay sa Lawaan Antique. At Miami Heat, tinalo ang Dallas Mavericks sa Game 3 ng NBA Finals. Saksi! Sa unang araw ng klase ngayong school year, ilang paaralan na dating 3 shift ang nagsikap na magkaroon ng 2 shift na lamang para mapahaba ang oras ng klase ng kanilang estudyante. Pero gabi pa rin ang uwian ng mga panghapon sa mga paaralang may 2 shifts. Kaya kanya-kanyang diskarte ang mga estudyante para sa kanilang kaligtasan. Saksi si James Velasquez. Ang karaniwang oras ng hapunan sa karamihan, uwian pa lang ng mga second at third year na mag-aaral ng bata sa National High School sa Quezon City. Dahil unang araw kanina, maaga pa silang pinauwi. Pero bukas, hanggang alas 8 ng gabi na ang klase ng second shift. Mga first year at fourth year naman ang magkaklase mula alas 6 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Sa pamamagitan ng 2 shift na pagkakasya ang 72 classroom ng paaralan para sa mahigit 13,000 estudyante. Kung 1 shift lang kasi, lalabas na halos 200 ang maghahati sa isang silid-aralan. Pero kung 2 shift, 9 na lang. Nakalululang bilang pa rin pero mas mainam na raw ito. Bagamat hirap ang ilang estudyante dahil sa siksikan, ito lang daw magagawa ng mga guro ngayon para tugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan. Ang problema lang sa 2 shift, mahigit 6 na oras lang ang inalalagi ng mga estudyante sa klase. Mas maikli sa 8 oras ay ginugugol sa mga leksyon sa mga paaralang may isang shift lang. Para mapagkasya ang oras, nagbabawas ng ilang minuto sa bawat subject. Ang isang oras na English at Math halimbawa, binabawasan ng 10 minuto. Pero mas mainam na raw ito kumpara sa 3 shift noong nakaraang taon, kung saan 4 na oras lang sa loob ng silid-aralan ng mga mag-aaral. Importante doon yung contact nila sa teachers. Hindi kagaya nung iba na matututo lang self-study sa yung talagang marunong lang yung bata, pero kung walang maggagabay na teacher sa kanila, medyo mahirap siguro dun sa mga learners natin na matutunan yung kanilang lessons. Pero tulad noong nakaraang taon, gabi pa rin ang uwian ng huling shift ngayon. Kaya naman nakikipagtulungan ng paaralan sa Barangay Tanod para masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Naggalat ang mga tanod sa mga sakayan ng jeep at tricycle para magbantay. Ang ilang estudyante naman, grupo-grupo tuwing uwian. Mga kapitbahay, bakit nyo napag-desisyonan na sabay-sabay kayo uwi? Ligtas kami makakauwi eh. Nakakatakot pag kasi po minsan meron po dyan ng hold up eh. Or Kaya napag-desisyonan nyo na? sabay-sabay. Para ano? Para Meron din bonding. At saka para ano kaya mas... At saka ligtas din. Ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Unang araw, din ngayon ang pagpapatupad ng Universal Kindergarten Program kung saan required na mag-kinder ang mga mag-aaral sa public elementary school. Pero ang ilang chikiting sa pasilyo, nagklase. Saksi si Salima Refran. Hindi na bago ang gandong tagpo sa mga bagong sabak sa eskwela. Silang mga takot pang humiwalay sa mga magulang.
Lalo na pag mga 5 or 4 years old, it's usually because of separation anxiety. 1 week, 2 weeks bago pumasok sa paaralan, i-prepare mo na yung bata. Pwede mo sila dalhin dun sa school na papasukan nila. At ngayong taon, hindi na lang grade 1 students sa mga first-timer sa mga public school, kundi ang dinatay ang halos 2 milyong kinder enrollees sa ilalim ng Universal Kindergarten Program ng DepEd. Pero tila hindi lang pagkamis, kinamamit daddy ang dadaan ng stress ng mga bata. Dito sa President Corazon Aquino Elementary School, isang seksyon ang dinatnan kong sa labas ng silid-aralan nagkaklase. Ang marami, bagong-bago man ang damit at gamit, sa sahig sumalampak. Isang classroom lang daw ang naihanda para sa kinder. Kaya sa 4 na shift, 4 na section din ang walang classroom. Bakit ayaw mo umupo? Wala kasi pong upuan. Ba't nakaupo ka sa sahig? Kasi wala akong upuan. Walang upuan. Kaya nyo ba isang buong taon wala kayong upuan? Kung tutusin, dapat napaghandaan na ito dahil noong nakaraang taon pa natukoy ng DepEd na halos 15,000 silid-aralan ang kulang para sa kinder. Nakakaawa silang tingnan. Ayan yun, nakaupo lang dyan, nakahilata. Parang hindi makapagsulat kasi paano ba naman magsusulat yung nandyan sa baba? Isang kwarto lang ang nagamit namin doon dahil nandoon pa yung mga libro sa kabilang kwarto. Pero ngayon, pinapalinis ko na. Pero hindi lang yan ang problema. Ang bawat guro kasi, 50 kinder student ang kailangan tutukan. Doble ng ideal class size na 25 estudyante. Pahirapan tuloy ang pagtutok sa mga chikiting na dahil nasa koridor ay nadidistract sa mga dumaraan, bukod pa sa mas madali silang mainip dahil sa murang edad. Sa 2010 inventory ng DepEd, mahigit 27,000 ang natukoy na kulang na guro sa kinder. In the meantime, we were given budget to hire several volunteer kindergarten teachers that will help us hold the kindergarten classes. Salima Rafran, ang inyong saksi. Sinubukan naman ng ilang mga public school na gawing exciting ang unang araw ng klase sa pamamagitan ng makukulay na costume at programa ng mga guro. Pero sa mas maraming paaralan, mas lumutang pa rin ang mga dati ng problema. Narito po ang report. Halos hindi mahulugang karayom ang mga classroom sa Tipayes Elementary School sa Tondo, Maynila. May mahigit 40,000 estudyante ang paaralan pero mahigit 40 lang ang mga silid. Kaya naman hinati na sa 3 shift ang pasok doon. May inaayos naman daw na 12 classroom doon pero sa katapusan pa ng Hulyo matatapos ang pagkukumpuni. Pero hindi lang sa Tipayes Elementary School problema taon-taon ang kakulangan ng silid-aralan. Katunayan, kulang na mahigit 17,000 silid-aralan sa mga pampublikong paaralan sa Metro Manila pa lang. Halos 70,000 naman ang kulang na classroom sa buong bansa. Sakit ng ulo tuloy ng mga guro ang pagpaplano ng mga section ng mga estudyante na pilit nilang tinapos bago matapos ang bakasyon. Ang problema, may mga humabol pa rin naghahabol sa enrollment ngayon. Pero ayon mismo kay DepEd Secretary Armin Luistro na nag-ikot sa P. Gomez Elementary School sa Maynila at San Juan Elementary School sa San Juan, alam ko na merong iba na talagang meron talagang reasons, no, kung bakit sila nahuli. Pero uunahin namin muna yung nagparehistro naman, no? At tapos saka namin titingnan kung ano magagawa doon sa mga nahuli. Sa probinsya, ilang problema rin na sinapit ng mga estudyante. Sa isang elementary school sa Dagupan, brownout sa ilang silid matapos pagnakawan ng mga kable ng kuryente. Habang sa San Jacinto, Pangasinan, kanya-kanyang bit-bit ng galon ng tubig ang mga estudyante dahil wala itong water supply. Pagkalugi naman ang problema ng ilang pamilya sa Anda, Pangasinan dahil sa fish kill, kaya ang ilang estudyante hindi na nakapasok. Sa Sultan Kudarat, Maguindanao, tumawid sa baha ang mga estudyante at mga motorista matapos ulanin ang lugar. Sa Zamboanga City naman, sumakay ng mga bangka ang ilang guro para pumasok sa kanilang mga eskwela sa ilang island barangay. Bantay sarado naman sila ng mga pulis para sa kanilang kaligtasan. Sa kabila ng mga problema sa pasukan, malapiesta naman ang naging pagsalubong sa mga estudyante sa Rosa Susano Elementary School sa Quezon City. Bukod sa mga banderita sa mga puno, agaw pansin ng mga gurong animoy mga beauty queen dahil sa suot na headdress at sash. Mainit din sinalubong sa pamamagitan ng sayaw ang mga estudyante sa Coronadal Elementary School sa South Cotabato. Para sa saksi, James Velasquez, Sagula. Sinalubong naman na mainit na panahon ang pagbubukas ng klase ngayong araw. Kaya naman pahirap ito sa mga estudyante lalo na sa mga classroom na walang electric fan. Saksi si Jay Sabale.
Ang siksikang silid-aralan sa Parañaque, nag-animoy pugon sa sobrang init ng panahon kanina. Tagaktak tuloy ang pawis ng mga bata. Kaya kung di man todo paypay, ay punas sila ng punas ng panyo. Damang-dama rin ang init sa paaralang ito sa Quezon City kung saan may mga electric fan nga, hindi naman gumagana. Ayon sa Pag-asa, umabot sa 34.8 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila na dahil sa alinsangan ay naramdaman sa katumbas na 40 degrees Celsius. Pero mas mababa na raw ang temperaturang ininda kanina kumpara kahapon, kung kailan naitala ang ikalawang pinakamainit na araw ngayong taon. Umabot sa 36.4 degrees Celsius ang temperatura, halos dikit na sa hottest day ngayong 2011 na naitala nitong Mayo. Paliwanag ng Pag-asa, may monsoon break daw ngayon. Ibig sabihin, umalis pansamantala ang habagat na nagdadala ng mga pag-ulan sa bansa. Sa darating ng araw ay uting-uting darating, maapektuhan tayo ng habagat kung saan magbibigyan mga pag-ulan sa ating bansa. Pero habang wala pa yan, payo ng Department of Health, pagsuotin ng mga estudyante ng maluluwang na damit kung maaari, pagbauni ng maraming tubig, at huwag silang palabasin sa mga classroom o school building mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Yan ay kung may classroom sila. Ako si Jay Sabale, ang inyong saksi. At kasabay naman ng pagbubukas ng klase ang anunsyo ng dagdag presyo sa produktong petrolyo ng ilang kumpanya ng langis. At kung magpapatuloy ang oil price hike, mapipilitan daw ang mga jeepney operator na humirit ng fare increase. Saksi si Bernadette Reyes. Inaasahang pagsabay ng mga naghahatid sundong school service at pagdami naman nagko-commute na estudyante ang poproblemahin ng mga motorista ngayong pasukan. Timing din kasing magkakaroon na naman ng panibagong round ng oil price hike. Nasisimula ng Shell mamayang alas 12:01 ng madaling araw. 90 centavos sa kada litro ng diesel at kerosene, habang 30 centavos naman sa gasolina. Alas 6 ng umaga naman bukas, magdadagdag ang Eastern Petroleum ng 85 centavos sa presyo ng kada litro ng diesel at kerosene at 45 centavos sa gasolina. Tataas na tapos marami pang gastusin, di ba? Doble kayod na lang tayo. Malaki po epekto kasi lahat nadadamay, lahat ng panggastos sa bahay. Paglilinaw naman ng Department of Energy, hindi naman daw sinasamantala ng mga kumpanya ng langis ang pagdami muli ng mga babiyahe ngayong pasukan para lumaki ang kita. Nagkataon lang daw na noong isang linggo, nagmahal ang bentahan ng langis sa world market. Binomba po yung isang oil field dyan sa Iraq. Pangalawa po, yung demand for diesel tumataas talaga. Halimbawa po yung power plants na Argentina, dahil ho nagkakulangan sa natural gas, mag-shift po siya sa diesel. Ayon sa DOE, mas mataas pa raw sana ang dagdag singa sa petrolyo na ipapatupad ngayong linggo. Mabuti na lang daw tumaas ang palitan ng piso kontra dolyar. Ibig sabihin, mas mura ang bili ng mga oil companies sa langis na mula sa ibang bansa. Pero hindi lang mga motorista ang mamamroblema sakali maging lingguhan ng oil price hike. Sa pool din pati mga nagko-commute. Kung aabuti na naman to doon sa benchmark na tinatawag namin, baka doon na naman kami mapilitan mag-file ng aming increase of fare. Pero kung hindi naman, mananatili ang pamasahe ng mga tao na hindi namin gagalawin. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. At magpapatupad na rin ang mga kumpanyang Chevron, Petron at Phoenix Petroleum ng kaparehas na dagdag presyo simula alas 6 ng umaga bukas. 70 sentimo sa kada litro ng diesel at kerosene habang 30 sentimo naman sa kada litro ng gasolina.